isang mainit na araw mga kawanted. May ibang content pa akong tinatapos pero nung napakinggan ko yung live ni Baby Boy ngayon, hindi mo talaga mapitigilan sarili mo na mapa-content agad. Alam nyo, ito rin kasi, what will you do then? Dun sa mga tao na pumuna dyan sa bag mo, dinisplay mo naman yan. Of course, if you will make something public, people will react to it. Ngayon, pag hindi mo nagustuhan yung reaction dyan, dahil may power ka, ano ba dapat mong gawin? Magkaso? In the first place, you're not supposed to make it public then. Parang yung death wish. Yung bag flexing ni Ko, Jocelyn Tulfo ay biglang naidikit ni Baby Boy sa usapang death wish at kasuhan na naman. Baby Boy, dapat bang made in public ang isang reaction video regarding sa isang death wish daw? Dapat bang mag-react publicly doon? Kahit sabihin mo na mag-upload ka for self-preservation, that's a long shot. Diba? Ngayon, doon sa pag-upload mo at pagsasabi mo ng kasiraan tungkol doon sa isang tao, this is addressing everyone, no, sa social media. 'Di ba? You are putting justice into your hands. Hindi gusto ng batas natin 'yon. Kung may pagkakamali ang isang tao, kasuhan mo siya at litisin. No, sasabihin ng iba na naman diyan, due process, blah blah blah, ayaw namin sa due process. Wala kang choice. Kailangan mong dumaan sa due process. Hindi mo pwedeng kunin, no, ang hustisya at ilagay 'yon sa iyong kamay. Kung hindi, makakasuhan ka. Paano ko masasabi kung overuse na isang bagay? Alam nyo, I have to make this known to everyone. Kasi hindi biro yung sinabi ni Raffy Tulfo na tataob ako. Para pag tumaob ako, alam nyo na. Ngayon, bakit kailangan na once in a while? Once in a while. Or every time, kailangan kong ipaalam sa tao ito. Para hindi mabigyan ng pagkakataon yung mga masasamang elemento na itaob ako. At para hindi makapagpadala ng bulaklak itong si Raffy Tulfo. Tandaan nyo, mga kabatas natin, yung mga masasamang elemento, pag gagawa yan, nag-aanap din ng magandang pagkakataon. Walang overuse dito. Ngayon, kung gusto mo akong tumigil tungkol dito, sabihin mo sa akin kung hanggang kailan siya overused. Ilang content ba? Sabihin mo sa akin, 100, 10, 5, 1, 3. Sabihin mo sa akin, as far as I'm concerned, this is for my security. Saka syempre, yung huli pa, nasasabihin ko talaga na pinaka-importanting gusto kong ipahiwatig dito. Kasi nagkaroon ng impression yung mga tao at nagkaroon sila ng lakas ng loob na kapag may kasiraan sa isang tao, ilabas mo na lang yan kasi nga mangyayari. That is for your self-preservation kasi yung tao na ito baka may gawin na hindi maganda sa iyo. I don't recommend that still. Dalhin mo yung video doon sa pulis. Diba? Patulong kang gumawa ng complaint affidavit. File nyo sa prosecutor. Diba? Malakas yung kaso mo. Sabi nga nila, malakas eh. Pero ngayon, dahil nga sa nag-upload ka, ikaw pa ngayon ang mas diyado. That's why I discourage posting in social media, and I don't understand why people, why even some lawyers, I don't understand why even some lawyers encourage people to post it in social media. Diba? I know for a fact, in my personal opinion, that is not the proper venue. You're not supposed to make it public, but you made it public, people reacted to it, ngayon magkakaso ka. Diba? Diba kaso-kaso ka yun? At least ngayon alam na natin na alam mo na hindi dapat basta-basta mag-post ng video sa social media kasi pwede kang makasuhan. At sino ba ang nakasuhan? Sa mga katanga-tangahang ginagawa mo, Baby Boy, na pati ibang tao ay nakakasuhan dahil sa katangahan mo. Kasi alam nyo, minsan, ang batas natin, pag outdated na, irrelevant na, at wala nang saysay, kailangan na yan ibasura.